Listen up. Feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go Home Depot, where the real ones win. That I go Home Depot, where the real ones win. That I go Home Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go Home Depot, where the real ones win. Sa plana mabali, papunta mamo-tama. Alupagway na nag-alala mo, tama mo to ba? Restro ng deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier install namin choice mo, walang sagabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. This good every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. It's safe, more, live. It's better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, para sa iyong tahanan, we keep it real and quiet. yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Sa Home Depot. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Paalaala mula sa grupo ng Parents Against Vape. Ang vapes o electronic cigarettes katulad ng sigarilyo ay masama sa ating kalusugan. Huwag tayo magpapadala sa magandang itsura at mabangong usok ng gadget na ito. Sa likod ng mabangong usok at masasarap na flavors ng vapes ay ang panganib at malubhang pagkakasakit sa mga gagamit nito. Katulad rin ng mga sakit na makukuha sa paninigarilyo gaya ng emphysema at cancer. Ang vape ay toxic at masama sa kalusugan. Protektahan ang ating kalusugan. Umiwas tayo sa mga bisyo tulad ng sigarilyo at vapes. Suportahan natin ang isang smoke-free at vape-free na kapaligiran. Sa muli, ang paalaala na ito ay mula sa grupo ng Parents Against Vape.
Answer. Magandang araw po mga katropa, isang ligtas at masaya sa inyong lahat. Kayo po ay nakatutok ngayon sa programa na Oplan Ligtas na Pamayanan. Ang programang maglalayo na maghatid ng mga impormasyon, tips at aral upang mas ligtas at handa ang bawat pamilyang Pilipino. Ako nga po pala si Katropang Julie. At ako naman, ang inyong katropang Kim. Maraming salamat sa lahat ng ating mga manonood at nakikinig sa bahay, sa opisina, sa paaralan, tindahan, maging sa ating mga kasamahan sa serbisyo at mga volunteer responders. Sana ay samahan nyo kami sa mga susunod na minuto dahil maraming kapaki-pakinabang na kaalaman ng ating pagsasaluhan. Ngayong National Disaster Resilience Month, pag-uusapan natin kung paano tayo magiging mas handa sa anumang sakuna. Tandaan natin, ang paghahanda ay hindi handa ng takot. Ito ay tanda ng pagmamahal sa ating pamilya at komunidad. Wow, bago natin simulan Katropang Kim, batiin natin muna ng isang magandang umaga ang ating bagong Regional Director, Fire Chief Superintendent Juanito F. Maslang, Sir. Good morning, sir. po. At ang ating Assistant Regional Director for Administration, Fire Senior Superintendent Walter B. Marshall, Sir. Good morning. At sa ating Assistant Regional Director for Operations, Fire Senior Superintendent Bernadette D. Madrid, Ma'am. And sa ating Regional Chief of Staff, Fire Senior Superintendent Emily Endoma, Ma'am. Isang magandang umaga po sa inyo. At syempre, Katropang Kim, ang ating Acting City Fire Fire Marshal Marshal ng Legazpi City Fire Station, si Fire Senior Inspector Mac Kevin T. T. Marquez. Marquez. Sir, good morning po. At syempre, Ate Kim, sa lahat ng mga kasamahan natin sa Fire Station at sa Substation 1, 2, and 3, isang magandang umaga po sa inyong lahat, Ma'am Sir. So, Ate Kim, dahil nga July 1, at ano nga yung sabi mo kanina? Ngayon ay National Disaster Resilience Month. Diba? So, may tanong ako, katropa. Kapag ba naririnig mo yung salitang emergency, ano yung naiisip mo? Nung una, ang unang naiisip ko kapag may emergency, tumakbo. Wow. Oo. Pero syempre, nung pumasok sa serbisyo at natutunan ng mga dapat gawin na paghahanda, mas mainam palang alam natin ang dapat nating gawin bago tumakbo. Kasi hindi pala tayo maililigtas lang ng tanging pagtakbo. So, tama ka dyan, Katropang Kim. Dahil kahit gaano ka kabilis, kung hindi mo naman alam ang direksyon, baka lalo kang mapahamak. So, parang GPS lang yan eh. Kahit mabilis ang sasakyan, kung mali ang ruta, maliligaw ka pa rin. 'Di ba? Tama. So, mga katropa, alam nyo ba na ang Pilipinas ay isa sa mga bansang pinaka-exposed sa iba't ibang hazards? So, taon-taon, alam naman natin yan na nakakaranas tayo ng iba't ibang klaseng bagyo, pagbaha, lindol, pagguho ng mga lupa at maging mga sunog na maaaring makaapekto sa ating tahanan at kabuhayan. Hindi natin ito kayang pigilan dahil ito nga ay kalikasan, pero kaya nating paghandaan ang epekto nito. Yan. At dito na pumapasok, Katropang Kim, ang salitang resilience. So, ano nga ba yung resilience? Ang salitang resilience ay ang kakayahan ng isang tao, pamilya o komunidad na maghanda, tumugon, at makabangon matapos ang isang sakuna. So, hindi ibig sabihin nito na hindi tayo matatakot. Ang ibig sabihin nito ay kahit may panganib, alam natin ang tamang gagawin. Yeah, 'di ba? Kilala ang Albay bilang isang probinsyang very resilient dahil nga sanay tayo sa bagyo, sanay tayo sa putok ng mayon. So, alam mo ba na maraming eksperto ang nagsasabing ang unang ilang minuto pagkatapos ng isang sakuna ang pinakamahalaga. Kung handa na ang inyong pamilya at alam ng bawat isa ang kanilang gagawin, mas mabilis at mas ligtas ang ating pagtugon. Kaya ang paghahanda ay hindi lang para sa sarili, ito rin ay para sa kaligtasan ng ating buong pamilya.
And so, kung may mga nanonood dyan sa atin, ano ba yung mga hinahanda natin kapag may mga sakuna? Comment down below kung may mga alam kayo, suggestion kayo, may mga sagot kayo dyan sa tahanan nyo dyan. Eto, bago tayo Ate Kim, nandito yung classmate natin. Oh, isa sa Shout mga pinaka-paborito out sa- nating classmate. Sa mate namin dyan sa Central Fire Station, FO2 Terasona, sir. Belated happy birthday, sir. And ngayon po pala, July 1, anniversary ng batch namin. So, Ay, happy oo. 10th 10 anniversary 10 years sa ng batch Masinop. Masinop. So, wala pa nagko-comment. I-good morning namin yung mga magko-comment namin na classmate. So, madalas din nating naririnig ang salitang go bag. Pero ano nga ba ito? Ano ba yung mga laman ng go bag? So, Ate Julie, Yes, alam mo so ba ang yung mga dapat na laman? So, ito yung mga kadalasan na laman. Iilan lamang to sa mga dapat laman ng go bag. Tubig na may inom, yung malinis na tubig. Ready to eat na pagkain, yung mga dilata at ikim, yung mga, alam mo yun, bubuksan na lang, kakainin, biskwit, pwede rin. Flashlight, extra batteries, whistle, first aid kit. Ito importante ito, Ate Oo, Kim. importante ito. Pag nasusugatan tayo. Yes, maintenance medicine, lalo na po dun sa may mga sakit, 'di ba? Huwag nating kakalimutan. Power bank at charging cable. Pinaka-importante sa mga Gen Z ngayon yung power bank. Oh, baka- Kasi bawal malobat di Baka ba? manginig kapag nalobat ang cellphone. Malulobat. Face mask. Extrang damit. Kasi po, in case mabasa, may pamalit po tayong damit. Hygiene kit. Ano nga yung mga hygiene kit? Yung mga toothbrush, Toothpaste. mga sabon. Kopya ng mahalagang dokumento na nakalagay sa waterproof punch. Ano nga to, Ate Kim, yung mga marriage certificate. Kailangan ba natin yun? Itago? Wala tayo, hindi natin kailangan. Wala tayo nun. Send Ano mo lang sa ba? PSA lang, PSA. O sa lahat ng mga nanay, pakitago agad yung mga certificate ng anak. 'Di ba? Yung mga sa school, mga documents sa school. Counting halaga ng cash, kung may mga naitabi kayong cash, pwede din. Mas mahalaga siguro kung mga papel, 'di ba? Oh, Mabigat naman siguro kung coins. Importante ang importante ang Yung cash pe- kasi baka walang kuryente, walang GCash yan, walang ATM. pera. Pero wag tayong magdadala naman ng mga barya, 'di ba? Dagdag pa yun sa bigat ng go bag natin. Mas mahalaga pa rin yung kahit yung paper cash na lang. At kung may mga sanggol tayo sa bahay, maghanda rin po ng gatas at diaper, 'di ba? Maka-ready na agad kasi minsan sarado din yung tindahan, walang mabibilhan. At kung may mga senior citizen na may mga maintenance, tiyakin po natin na sapat yung supply nila. Kasi nga, tulad ng sinabi ko kanina, yung ibang tindahan ay sarado po. So, lagi nating tandaan na dapat functional at magagamit yung mga nasa go bag natin. Kasi yun nga, ang purpose to ay para sa mga emergencies na hindi na tayo mahirapan, bibit-bitin na lang natin at aalis na tayo. So, ang go bag ay para lamang sa mga bagay na makakatulong para sa ating kaligtasan, hindi para sa mga gamit na baka sakaling magamit natin balang araw. So, alam mo ba, Katropang Kim, alam mo ba na ang isang bagay na hindi dapat gawin sa go bag, Ano yun, Katropang Julie? yung mga hindi na kailangan, mga resibo, 'di ba? Mga ballpen na wala ng laman. Pampasikip lang yan sa go Yes. bag. Ano pa ba yung mga hindi naman kailangan diyan, mga lipstick na wala na rin naman, expired na, 'di ba? So alisin na lang natin para hindi na makadagdag. Para naman yung go bag para for Magdala ng kahit lip tint lang para kung hindi pa expired, why not? 'Di ba? Maliit lang naman 'yan. Pero kung yung mga sira ng mga makeup na hindi naman na pwede, wag na siguro natin dalhin, 'di ba? yung mga importante lang na makakapagbuhay sa atin ng at least 3 days, no? Tama ng go bag natin. Yes, opo. So, narito pa ang isang trivia na ang isang simpleng whistle ay maaaring mas epektibo kaysa sa pagsigaw kung kailangan mong humingi ng tulong.
mas malayo ang naaabot ng tunog nito at hindi agad nauubos ang iyong lakas. Kaya kung wala pa kayong whistle sa inyong go bag, magandang idagdag ito. So, nabibili yan sa ano eh. Sayashano ba? Sayashano. Mura lang yan. Mura Oo, lang naman mura yun. lang yan. Para hindi ka nasisigaw. Pero dapat alam din ng pamilya mo na pag nag-whistle ka, pag may emergency, humingi ka ng tulong. Oh, pero diba? sa mga emergency response, kagaya ng sa BFP, ng PNP, alam po iyan ng mga responders natin na kapag mayroong humihingi ng tulong, makakarinig na ang whistle. Yes, opo. Family emergency plan. So, dapat dito din, ante, hindi sapat ang go bag lang, no? So, kailangan din may emergency plan kayo kung saan lalabas, 'di ba? Oo. Kung saan kayo magkikita-kita in case maghihiwalay or kung magkahiwa-hiwalay kayo. Sino ba ang dapat unang tulungan, 'di ba? Ang mga unang dapat tulungan, bata, Mga senior citizens natin. po, at mga person with disabilities. So, at kung alin yung pinakamabisang ruta palabas ng bahay, 'di ba? So, magandang ideya rin na ilagay natin ang ating emergency contact number sa isang lugar na madaling makita at isave ang mga ito sa cellphone ng bawat miyembro ng pamilya. So, meron nga ako nakita si Julie na ginagawang bracelet sa mga bata. Tapos, may number. Oo, may number. Yung Para parang in case. yung parang sa aso, yung sa tag nung sa aso. Meron na din pala na para sa mga bata, ginagawang bracelet. Kasi in case, kunwari sa mall, Oo, nawala. mahiwalay, ade. Totoo. Mahiwalay ka, so may magkukontak na lang sa inyo. Mas madali yung ganun. So, practical tip naman tayo. Isang simpleng gawain na maaari nyong gawin ngayong gabi, maglakad kasama ang iyong pamilya at tukuyin lahat ng posibleng labasan ng iyong bahay. Kung ang pangunahing pintuan ay hindi madaanan, alamin nyo ang alternatibong daan. At simpleng pag-usapan ito sa simpleng usapang ito ay maaari makapagligtas ng buhay sa oras ng emergency. So, di ba? Minsan kasi sa bahay natin, ilan yung daanan? May tahanan bang isa yung Exit? Exit. Walang Meron- exit. Parang meron. entrance lang. Entrance yun yung... Meron yung mga hindi sumusunod sa Oh, di ba? fire safety. So, parang hindi naman yun tama. So, at least, alam po ng pamilya natin na may entrance and may exit din tayo. Kasi what if dito sa entrance yung tumama yung emergency? So, at least, kung may natumbang puno, di ba? Sa front door. So, at least may back door po tayo lagi. So, dahil dyan, ante, siguro muna tayo, short break. Sa pagbabalik po namin, magbibigay kami ng iba pang kaalaman patungkol sa kaligtasan. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga
Welcome back mga katropa. Kami po ay nagbabalik para sa mga karagdagang kaalaman. Yes. So, mga katropa, ang Bureau of Fire Protection ay hindi lamang tumutugon kapag may sunog. Bahagi rin ng aming tungkulin ang pagbibigay ng kaalaman upang maiwasan ang sunog bago pa ito mangyari. Inaanyayahan namin na magkaisa sa mga fire drill, information drive, at iba pang programa ng inyong lokal na BFP at barangay. Ang kaligtasan ay mas epektibo kung sama-sama. Yan, ito yung mga fire and earthquake drill na kinakandak natin sa mga Barangay. private establishments, sa mga barangay at sa mga schools. Pakiusap lang namin, huwag din yung tatawanan. Kahit Yes. minsan nakakatawa yung mga ginagawa natin. Paulit-ulit. Paulit-ulit, tapos parang ang boring naman. Pero napansin naman ninyo na sa mga balita, no, na Yes. sunod-sunod yung mga lindol. Malakas yung lindol, Oo. di ba? Kaya kailangan natin yung mga ganong klaseng drill para alam natin yung mga gagawin natin sa oras ng mga ganitong sakuna. Yes. So, sa unang bahagi ng ating programa, napag-usapan natin ang kahalagahan ng paghahanda, go bag at family emergency plan. Ngayon naman, sa huling bahagi ng ating programa, pag-uusapan natin ang tamang paghahanda kapag may lindol. 'Di ba napapanahon natin, Kim? Yes. Bagyo at pagbaha. Pati na rin ang papel ng pagbuo ng isang ligtas na matatag na pamayanan. Katropang Julie, maraming tao ang nagpapanik kapag lumilindol, 'di ba? Yes. So ano nga ba ang pinakamahalagang dapat tandaan ng mga tao kapag Lumilindol. Oo. 3 salita lang po yan. Duck, cover, and hold. So, Marunong kapag ba tayo lumindol, nun? Hindi tayo makakapag-sample dito eh. Oo. So, kapag lumindol, yumuko upang maprotektahan ang sarili. Yun yung duck. Yes. Cover. Sumilong naman sa ilalim ng matibay na mesa para protektahan ang ulo at lieg. Diba? Hawakan ang mesa hanggang tumigil ang pagyanig. Huwag magtakbuhan habang lumilindol dahil maaaring may bumagsak na kesame or ilaw at iba pang bagay. Kung tayo naman ay tatago sa ilalim ng mesa, siguraduhin naman natin na Matigas. sturdy, hindi yung bulok na kasi hindi na Kasi yun baka pag makakatulog. nahulog yung Dagdag pa kesame, yun. yun pa din. And ito yung sinasabi natin, Ate Kim, no, na paulit-ulit itong ginagawa sa lalo na sa mga school. Schools. So, wag natin pagtatawanan kasi madaming nasugatan din, no, madami ng mga nasirang school. So, dapat aware tayo, 'di ba? Especially yung mga bata dyan na ngayon nag-start na yung pasukan. Kaya dapat laging handa at laging alam natin kung ano yung mga gagawin. Yes. Alam mo ba na mas maraming tao ang nasusugatan dahil sa mga nahuhulog ng mga gamit sa loob ng bahay kaysa sa mismong pagguho ng gusali. Kaya siguraduhin nakakabit ng maayos ang mga cabinet, estante, telebisyon at iba pang mabibigat na gamit. And kung pwede, katropang Kim, di ba may mga cabinet tayo, huwag tayong maglalagay. Oo. Lalo yung mga babasagin sa taas ng cabinet kasi in case may lindol, mahuhulog. Tsaka uso na din naman ngayon yung mga fixed na cabinet, diba? Yung naka-fix na siya sa wall para hindi siya nagagalaw. Kasi isa pa yan na pwedeng mahulugan. May nakita nga ako na video sa sa Facebook na nahulog yung tumumba yung cabinet, na ipit yung bata. So, yan yung mga dapat nating tandaan. Yes. So, totoo ba to or haka-haka lang, Ate Kim, na kapag daw lumindol, dapat bang tumakbo palabas? Siyempre, ang unang instinct ng tao, tumakbo. Makalabas. Makalabas. Pero, mali yun. Kasi nga, sabi natin kanina, anong dapat gawin kapag lumilindol? Duck, cover, and hold. May hawakan ka siguro. Oo, may hahawakan. Hindi ako lalabas. Di ba? Ibang hawak. Iba pala yung hahawakan. Dapat lalabas tayo kapag tumigil na yung pagyanig at ligtas na ang lumikas. Pumunta po tayo sa open space, safe Yan. place po. Kasi kapag pumunta naman tayo sa malalapit sa
sa bahay pa rin natin, baka may mga mahulog, mga poste, kahoy. So, Lalo kapag Ate Julie, no, kapag crowded, like nasa mall kayo, syempre ang unang instinct ng mga tao niyan, magsitakbuhan palabas. Kaya mas mahirap ang paglalabas. Kapag nagsisiksikan ng lahat ng tao dun baka sa exit. mag-stampede, Oo, no? mas nadisgrasya pa tuloy. So, pag-usapan naman natin, kakatapos lang natin sa Lindol? Lindol. Yes, pag-usapan naman natin ang bagyo. At At pagbayan, lalo ngayon may Tag-ulan. Tag-ulan na, nag-uumpisa na yung tag-ulan at may papasok pang bagyo. Sino nga yun? Typhoon Henry. yan, si paring Henry. Kapag may bagyo, malalakas na ulan, wag lamang tayong tumingin sa social media. Mas mahalagang makinig sa official na advisories mula sa mga kinauukulang ahensya. Ano ba yung mga DOST, Pag-asa, oo. Diyan tayo sa mga hindi fake news. Oo, wag maniniwala sa mga fake news. And kapag may mga abiso na ng mga preemptive evacuation, wag na tayong makipagtigasan sa ating mga Sumunod NGO. na lang tayo agad, diba? Oo, ang layunin naman ng preemptive evacuation ay hindi lang para paalisin kayo sa lugar ninyo, kundi para mailayo tayong lahat sa mga panganib bago pa lumala ang sitwasyon. Wag na nating hintayin yung nasa kalagitnaan ng baha saka tayo magpaparescue. Diba? Kawawa naman yung rescuer. Mahirap na mag-rescue, mahirap na po mag-penetrate kapag Ganyan. Oh. Minsan, na rin yan brown out na rin, Ate Kim. Tapos, matataas na talaga yung tubig. So, mahirapan na rin yung rescuer. So, mas mainam na kapag pina-evacuate kayo, sunod na lang po tayo. So, narito yung mga dapat gawin natin, mga ilang paalala na dapat gawin in case may bagyo. I-charge po ang cellphone at power bank, 'di ba? Bawal malowbat. Para naman tayo makakapag-update, 'di ba? ay, hindi lang. Siyempre, para sa mga emergency hotlines, Emergency mga updates, advisories. lalo na yung NDRRMC, 'di ba? Text ng text. Hindi lang para sa bebe time. Paano naman yung walang bebe? Hindi lang Hindi pwede kasi wala kang bebe time. So, mag-ipon ng malinis na inuming tubig, 'di ba? Pinaka-importante, tubig pa din. Ilagay sa waterproof bag ang mahalagang dokumento, birth certificate, yung mga diploma, Mga IDs. mga IDs, 'di ba? Ilipat sa mataas na lugar ang mahalagang gamit kung binabaha ang iyong lugar. TV, taas natin sa kung may second floor tayo. Kung alam na lang din naman nating natural na bahain yung tinitirhan natin, Ilipat na natin, di ba? Yung mga ref, yung mga sofa, kung may second floor tayo. Siguraduhin na alam ng pamilya ang evacuation center. Syempre, dapat alam ng mga pamilya natin kung saan pupunta, di ba? Kasi baka, kunwari, yung papa mo, naiwan sa bahay kasi ayaw pang umalis. Tapos kayong mag-iina, nilipat na sa evacuation center. Gustong sumunod ng tatay, hindi pala alam yung evacuation center na pinagdalhan sa inyo. So, dapat inform po lahat ng mag-anak. at isa pa sa mga dapat tandaan, wag lulusong kung hindi naman kailangan. Kung hindi kailangan lumusong, wag lumusong. Ang tubig baha ay maaaring may bukas na manhole, live electrical wires, matutulis na bagay, kontaminadong tubig na maaaring magdulot ng sakit. Mas mabuti pang maghintay na lang kaysa magsisi. So, yun nga, di ba? Uso din ang leptospirosis sa mga baha kasi maraming daga dyan sa mga kanal. Hindi natin alam kung anong mga nariyan sa ilalim ng baha. Baka magkasakit pa tayo, di ba? So, sa oras ng sakuna, higit nating alalahanin ang mga bata, senior citizen, buntis, at person with disabilities. Sila po yung mga importanteng unahin. Lalo na pag may evacuation. Yes, priority pa din yan. Kasi sila yung mga most vulnerable na citizen sa society natin. Kaya syempre sila yung uunahin natin. Kasi hindi naman kaya ng bata yung sarili nila. Hindi din naman kaya ng mga senior citizen yung sarili nila. Much more yung mga kasamahan nating may disability, yung mga buntis. Kaya kailangan unahin, diba? Unahin natin sila. So, sa inyong pamilya, kung may emergency plan kayo, magtalaga kung sino ang tutulong sa kanila sa oras ng
paglikas, 'di ba? Kunwari sa bahay nyo, may mga bata. Sino yung nakatoka dito para maglikas, sa paglilikas, 'di ba? Kung may lola, lolo, kunwari ikaw Ate Kim, nakatoka ka kay lolo at lola. Ako naman nakatoka sa mga bata para sa pag-evacuate. Para pag in case andyan yung emergency, madali na lang. Hindi na yung magtuturo-turuan, 'di ba? At least tulong-tulong po tayo. Tulong tayo. So mga katropa, ang disaster resilience ay hindi lamang tungkol sa sarili. So as much as gusto nating iligtas ang sarili natin, pero ito rin ay tungkol sa pagmamalasakit sa ating kapwa. Kapag ligtas na ang inyong pamilya, tingnan natin kung may kapitbahay na nangangailangan ng tulong. Lalo na ang mga matatanda, buntis at mga taong mag-isang naninirahan. Ngunit tandaan, tumulong lamang kung ligtas itong gawin. Ang isang responder na napahamak ay hindi rin makakatulong sa iba. So, lagi nating ipaprioritize. Although, kailangan nating i-prioritize ang buhay ng iba, kailangan din naman nating i-prioritize ang buhay natin. Yun nga yung sinasabi natin na kung pwede lang naman na magpa-evacuate na sumama na. Kasi kung alas 3 kayo ng umaga magpapa-evacuate, kawawa naman yung mga rescuer, di ba? Mahihirapan din naman sila. Hindi din naman natin kontrolado kung kailan darating itong mga sakuna, kagaya ng bagyo, ng lindol, at iba pang mga klaseng sakuna, katulad ng pagputok ng mayon. Yes. Pero kontrolado natin kung paano tayo maghahanda. Yes. Ang bawat flashlight na inyong inihanda, bawat emergency number na inyong sinulat, bawat usapan ng pamilya tungkol sa evacuation plan, lahat ng ito ay maaaring maging dahilan upang may isang buhay na mailigtas. So, minsan, naiisip rin naman natin na hindi naman siguro ito mangyayari sa atin, di ba? May mga ganun tayo eh. Pero, mas mabuti na yung paghandaan. Handa tayo. Yes, mas mabuti na yung paghahanda ay hindi dahil sa siguradong may sakuna. Maghahanda tayo dahil mahal natin ang ating pamilya at tandaan natin na ang kahandaan ay hindi gastos. Ito ay isang pamumuhunan para sa kaligtasan. Yes. So, bago matapos ang ating programa, meron kaming hamon para sa ating lahat. Ngayong linggo, gumawa o i-update ang inyong go bag. So, kung wala pa tayong go bag, Alam na, oras diba? na para mag-check out. Yes. Di ba meron yung mga, ang tawag doon? Parang waterproof na bag yung ginagamit sa TikTok. pag-swimming. May mga mura Sa lang din sa naman. Shopee. Unahin na muna natin yung go bag. Mga waterproof na bags. Meron ng ganyan eh. Magkaroon ng family emergency meeting. So, hindi lang to tamang trip-trip lang na usap-usapan, kundi seryosong bagay na dapat pag-usapan sa loob ng pamilya. I-check ang electrical wiring at LPG sa bahay kasi ito, pinagmumulan din to ng sunog lagi natin yung tandaan. At alamin ang evacuation center sa inyong barangay. I-save ang emergency hotline ng inyong local na Bureau of Fire Protection at iba pang emergency responders. Maliit na hakbang lamang ang mga ito, ngunit malaki ang maitutulong sa oras ng pangangailangan. So, Ate Julie, meron ka bang number dyan ng ating local sa Legazpi ayan. City Fire Station? Nakikita nyo po sa screen natin, pakisave na lang ang ating hotline number. Diba? Yan. Smart po yan, Smart tapos at Globe. Laging open ang ating hotline, 24 oras, ano pa mang emergencies. Yes. Laging Laging handa ang ating mga responders. Shout out ulit sa ating mga personnel. Shout out sa ating chief operation. Ayan, ang ating pinaka-snappy na ating boss, Sir, Mike. thank you po sa coffee ngayong umaga. Salamat sa pabaon. Patayin na rin natin si Sir Josh. Oo, syempre ang sidekick ng ating aming boss Josh. Isang magandang umaga, sir. Sana naman masaya ka dyan sa station. Shout out natin lahat ng mga nasa station na gumagawa ng IPCR. So, medyo... Sana hindi pa sumasakit ang kamay ninyo sa kakasulat ng IPCR. sana hindi pa si Ma'am Mea dyan. Wag nyo nang galitin si Ma'am Mea dahil ang submission ay ngayong umaga. Ngayong umaga. Pumagpasa na po tayong lahat kasi kailangan na yan ni Ma'am Mia. So, sa pagtatapos po ng ating programa, nais na may paabot ang aming taos-pusong pasasalamat sa pakikinig po. Naway
naway may natutunan po kayo sa amin, kahit konting oras lang, minuto. Hindi naman yata tayo nag-isang oras, di ba? So, thank you po at sana next time, makabalik kami dito. Next year, siguro next Yes. year. So, mula sa inyong mga lingkod sa Bureau of Fire Protection, patuloy po naming hinihikayat ang bawat isa na makiisa sa mga programa ng inyong barangay at local na Bureau of Fire Protection. Dumalo sa mga fire at earthquake drills, makilahok sa disaster preparedness activities at maging aktibong katuwang sa pagpapanatili ng kaligtasan sa inyong komunidad. Tandaan po natin ang kasabihang sa pag-iwas sa sunog at sa paghahanda sa sakuna, ang bawat isa ay may mahalagang papel. Ang ligtas na pamayanan ay nagsisimula sa isang handang pamilya. Yan, so bago tayo magtapos, Auntie Kim, batiin natin ang ating classmate, FO2 Fiderio. Hi, Hi, mate! mate. Oh, sa Ito ano amin- natin to fan natin to Naghihintay lang to. Naghihintay lang to kung kailan kay kakasal. Yan ang yan ang president ng fans club. Yes, oo. So sana masaya ka pa dyan, mate, kung saan ka man. Kung nanonood ka pa man ngayon. Sana nandiyan ka lang. So, yun lamang po. Maraming salamat muli. Ako po, si FO2 Ibrada. At ako naman po, si FO2 Saison, na nagpapaalala sa bawat isa at nagpapasalamat sa lahat sa inyong pagsama sa amin sa Uplan Ligtas na Pamayanan bilang pakikiisa sa pagdiriwang din ng ating National Disaster Resilience Month. At mag-iingat at manatiling mapagmatsyag at laging tandaan, ang kalamidad ay maaaring dumating ng walang babala. Ngunit ang paghahanda ay maaaring Simulan ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat. Fujidenzo Appliances, your trusted partner for home and business. Fujidenzo offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fujidenzo is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fujidenzo. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuho na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man, si diday ko ang sagot dyan, Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, seniors, women's at youth. Abing mahal ko yung si Diday ko.